Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, yung atensyon ng ating Panginoon ay naroroon sa mga religious leaders, sa mga Pariseyo at sa mga dalubhasa sa kautusan. Pero in a very negative light, kaya na yung pansin niya ay nasa mga ito. Siguro maraming makakarelate din dito dahil yung sinasabi dito ng ating Panginoon ay sa madaling salita, sinasabi niya na mga Pariseyong ito at yung mga dalubhasa sa kautusan ay mga impokrito. At siguro makakarelate tayo dahil marami sa atin ang tingin sa mga taong simbahan ay impokrito. No? Ang tingin minsan sa mga lagi nagsisimba ay impokrito. Ang mga Pariseyo na naririto sa ating pagbasa at ang mga dalubhasa sa kautusan ay sinasabihan ng ating Panginoon na kawawa dahil sarili ang iniisip nila. Nilagay dito, nagbibigay sila ng ikapu sa mga yerba buena, sa mga gulayin, pero at the expense ng mga tao na nahihirapan. Dahil required sa kanila magbigay ng ikapu dun sa templo, syempre, yung mga mahihirap, lalong naghihirap. In the same way, yung mga dalubhasa sa kautusan, sila yung mga laging nagre-remind, laging nag-uutos na dapat sundin ang kautusan. Sila din yung mga tao na laging pumapansin dun sa mga tao na hindi sumusunod o hindi makasunod for any reason dun sa mga kautusan na ipinapatupad nila. So in other words, nakafocus sila dun sa mga ritual, sa mga kautusan na talaga namang mahalaga, pero nakakaligtaan nila yung mga bagay na mas mahalaga. At yun ay ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. So ibig sabihin, sarili yung kanilang iniisip para sa kanilang karangalan, para sa kanilang religious perfection. In other words, talagang impokrito. Talagang mapag-imbabaw. At kung ganito tayo, kawawa din talaga tayo. Kaya nga, sinasabi dito sa atin, sa ating unang pagbasa, ang mga Pariseyo at mga dalubhasa sa kautusan na ito ay yung sinasabi sa unang pagbasa na namumuhay sa laman, hindi sa espiritu. Kapag tayo kasi nabuhay para sa sarili natin, kapag yung sarili lang natin, yung niisip natin, ibig sabihin nun, tayo din talaga ay namumuhay ng ayon sa laman. At ano yung ibig sabihin nung nabubuhay ayon sa laman? Sinasabi dito sa ating unang pagbasa, nandiyan yung pangangalunya, nandiyan yung karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, pagkalasing, walang taros na pagsasaya, etc. Ang dami ng sinabi ni San Pablo. May mga na-check pa kayo doon sa ginagawa nyo? Wag naman sana, no? Pero ano ba yung ibig sabihin ng pagiging impokrito talaga? Ano bang ibig sabihin ng pagiging mapag-imbabaw na katulad ng mga Pariseyo at mga dalubhasa sa utos na sinasabi? Hindi naman ibig sabihin na talagang kung tayo ay nagpapakabuti, talagang hindi na tayo magkakamali. Na kung tayo ay talagang nagpapakabuti, ay dapat perfect na talaga tayo. Tapos magkakamali ka pa rin. Minsan kasi sa isip natin, ang pagiging impokrito, nagsisimba, tapos nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, nagsusumikap na magpakabanal, pero nagkakasala pa rin. Hindi naman ganon ang ibig sabihin ng pagiging impokrito. Hindi ganon yung ibig sabihin ng pagiging mapag-imbabaw. Ang ibig sabihin ng pagiging mapag-imbabaw at impokrito ay talagang maganda yung pinapakita, nagsusumikap, pero sa kalooban, talagang parang nabubulok. Talagang sa puso ay masamang tao talaga. Pero kapag ang isang tao ay nagsusumikap na magpakabuti, pero nagkakamali pa rin,
Pero sa kabila ng kanyang pagkakamali at pagkakasala, nagsusumika pa rin na magpakabuti at magpakabanal. Hindi yon pagiging impokrito. Yun ay pagsusumikap na makasunod sa Diyos. At hindi yon yung sinasabi ng ating Panginoon. At sa tuwing tayo ay tumatanggi sa pagkakasala, sa tuwing tayo ay tumatanggi sa pagkakamali, sa tuwing tayo ay pilit o nagpupumilit na piliin ng Diyos laban sa kasamaan, na piliin ang kabutihan laban sa kasamaan, tayo ay namumuhay sa Espiritu. Kaya nga sabi din ni San Pablo sa unang pagbasa, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao kasama ng masasamang pita nito. Ibig sabihin, sa tuwing hindi natin pipiliin na magkasala, para na rin tayong namamatay kasama ni Kristo. At kapag tayo ay namamatay sa ating sarili, kasama ng ating Panginoon, ibig sabihin nun, nagsusumikap tayo na mabuhay sa Espiritu, hindi mamuhay sa laman. At yun yung pagkakaiba ng tao na nabubuhay sa Espiritu at nabubuhay sa laman. Ang mga nabubuhay sa laman ay yung katulad ng mga Pariseyo at ng mga dalubhasa sa utos na pinapakita lang kung ano ang mabuti, pero sa kalooban ay punong-puno ng kasamaan. Pero ang mga taong nabubuhay sa Espiritu, ginagawa, nagsusumikap, na gawin ang mabuti at banal kahit pa sa kabila ng pagkakasala. At nawa, tayong lahat ay bigyan ng grasya ng Diyos na sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nawa patuloy niya tayong bigyan ng grasya na patuloy magsikap na mamuhay sa Espiritu. Amen.